Ang Sitio San Roque ay isang maliit at liblib na komunidad sa paanan ng kabundukan sa Visayas. Walang signal ng cellphone, walang internet, at halos hindi naaabot ng mga sasakyan maliban sa mga lumang tricycle at habal-habal. Dito, ang buhay ay simple. Ang mga tao ay nagtatanim, nangingisda, at nagkakapit-bisig sa tuwing may pangangailangan. Halos lahat ay magkakakilala, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Sa ganitong katahimikang kapaligiran naninirahan si Mang Andres, isang dating karpintero na ngayoy tanod ng sitio, kasama ang kanyang asawa na si Aling Lita at ang kanilang 11 taong gulang na apo, si Tonyo. Matapos pumanaw ang anak nilang lalaki sa Maynila dahil sa karamdaman, iniuwi nila si Tonyo upang alagaan sa sitio. Bagamat may lungkot, unti-unting nakasanayan ng bata ang tahimik na buhay sa kabundukan. Noong Disyembre ng taong iyon, nagbabala ang radyo tungkol sa isang paparating na bagyo, si Bagyong Odete. Isang malakas at mapaminsalang unos, ayon sa balita. Inabisuhan ang lahat ng mamamayan na maghanda, magsara ng mga bintana, mag-ipon ng pagkain, at lumayo sa mga ilog at dalisdis. Kahit na hindi madalas tamaan ng bagyo ang San Roque, hindi naging kampante ang mga tao. Lahat ay kumilos, pinatibay ang bubong, nilagyan ng alulod ang mga bahay, at inilipat ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. May kakaiba raw sa bagyong ito, wika ni Aling Lita habang nagluluto ng sinigang. Sabi sa radyo, para raw itong ondoy, pero may kasama pang di maipaliwanag na hangin. Hangin na parang may buhay, dagdag pa ni Mang Andres habang nag-aayos ng mga kahoy para sa pintuan. May nagsabi sa kabilang sitio, may mga hayop daw na nagsisigawan at nagtatago bago pa man bumagsak ang ulan. Tahimik na nakikinig si Tonyo. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, ramdam niya ang kaba sa tinig ng kanyang lolo at lola. Pagdating ng hapon, unti-unting dumilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon at ang hangin ay lumamig at tumalim. May kasamang paninindig balahibong lamig ang hangin na parang dumadaan sa mismong buto ng isang tao. Bandang alas 5 ng hapon, habang nagsasara ng bintana si Tonyo, may narinig siyang tila mahihinang katok sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya sa siwang ng kahoy na pinto, ngunit malabo ang kanyang nakita dahil sa bumubuhos na ulan. "Lola! May kumakatok," sigaw niya. Lumabas si Mang Andres, may dalang itak sa baywang. "Sino yan?" sigaw niya mula sa loob ng bahay. "Maawa po kayo, pahinging silong, may bata po akong kasama." Isang tinig ng babae ang narinig, garalgal at nanginginig. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang isang ginang na basang-basa. Yakap-yakap ang isang batang babae na halos nasa edad ni Tonyo. Ang ginang ay may maitim na balat, mahaba ang buhok, at may matalim na mata. Ang bata naman ay tahimik lang, nakayuko, at walang imik. "Ay Diyos ko," bulalas ni Aling Lita. "Pasok kayo, pasok. Baka kayo lamigin." Bagamat may pag-aalinlangan si Mang Andres, hinayaan na rin niyang pumasok ang mag-ina. "Anong pangalan mo, iha?" tanong niya habang tinutulungan ang ginang na magpunas ng katawan gamit ang lumang tuwalya. "Rosa po, at ito po si Ligaya, anak ko," mahinang sagot ng babae. "Galing po kami sa kabilang baryo, nasira ang bahay namin. Wala na po kaming mapuntahan." Napatingin si Aling Lita kay Mang Andres sa kamarahang tumango. "Mabuti na lang at may espasyo pa tayo dito sa bahay." Sa kwarto ni Tonyo, 2 lang naman sila ng bata. Napatingin si Tonyo sa bata, si Ligaya. Matamlay ito at hindi umiimik. Sa bawat sulyap niya, tila lumalalim ang itim sa mga mata ng bata. May kung anong lamig sa presensya nito na hindi niya maipaliwanag. Habang bumubuhos ang ulan at dumadagundong ang kulob, sabay-sabay silang nagsalo sa hapunan. Si Aling Rosa at Ligaya ay hindi halos kumain. Tanging sabaw lang ang kanilang hinigop. Napansin ito ni Aling Lita. "Di ba kayo nagugutom? Gusto niyo pa ng kanin?" alok niya. Umiling si Aling Rosa. "Sapat na po ito. Sanay na po kami sa kakaunti." Nagkatinginan sina Mang Andres at Aling Lita. May kung anong bumabagabag sa kanila. Ngunit nanaig ang kanilang malasakit. "Matulog muna kayo. Mahaba-habang gabi pa ang kaharap natin," ani Mang Andres. "Bukas, pagbuti ng panahon, matutulungan namin kayong makipag-ugnayan sa mga taga-baryo." Ngunit sa labas, patuloy ang pag-ulan. At sa paligid ng bahay, ang mga aso ay biglang tahol ng tahol, parang may kinakatakutan. Hindi ito karaniwang nangyayari sa sitio. "May kakaiba talaga," bulong ni Aling Lita sa asawa habang nakahiga.
Hindi nila alam, sa gitna ng bagyong Odete, may mas malakas pang panganib ang pumasok sa kanilang tahanan. Nagising si Tonyo sa lakas ng kalabog sa bubong. Patuloy ang pag-ulan, at ang hangin ay tila humahampas sa buong kabahayan. May halong ugong ng kalikasan at tila sigaw na hindi niya mawari kung sa hangin o sa panaginip ng gagaling. Paglingon niya sa tabi, nakita niyang natutulog si Ligaya, ngunit kakaiba ang ayos. Nakatagilid ito, nakatalukbong ng kumot, ngunit ang mga paa ay tila lumulutang ng bahagya. Napakapit siya sa kutson. Ilang saglit pa'y muling humampas ang hangin at natauhan siya, baka nananaginip lamang. Pagbaba niya, nadatnan niya si Aling Rosa na nakaupo sa may hagdanan. Tila hindi natulog buong gabi. Walang ekspresyon ang mukha at titig sa kawalan. Magandang umaga po, bati ni Tonyo. Walang tugon si Aling Rosa. Nang marinig ang tinig niya, dahan-dahan lamang itong tumango at saka bumulong, baka lumakas pa ang ulan ngayong araw. Sa kusina, nagkakape na sina Mang Andres at Aling Lita. Nakita mo ba kanina? Nakatitig lang yung si Aling Rosa sa labas buong gabi, bulong ni Lita. Parang hindi man lang giniginaw. Napansin mo rin ba yung anak niya, balik tanong ni Andres. Tahimik. Hindi umiimik. Kahapon habang natutulog kayo, lumabas ako sandali. Nakita ko yung bata tumayo sa may puno ng saging. Sa gitna ng ulan, wala man lang payong. At hindi man lang siya nagkasakit, gulat ni Lita. Tumango si Andres. Nang lapitan ko, bumalik agad sa loob. Parang wala lang. Nagsimulang mamuo ang pangamba sa kanilang puso, ngunit sinubukan pa rin nilang isantabi ang pagdududa. Gusto nilang paniwalaan na sila'y biktima lamang ng kalamidad, gaya ng lahat. Ilang araw na ang lumipas. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Bumaha na sa mga bahagi ng sitio. May ilang bahay na inanod ang bubong, at ang ibang residente ay pansamantalang tumuloy kina Andres. Ngunit kakaiba ang reaksyon ng mga hayop. Ang mga manok ay hindi nangingitlog, ang mga baboy ay ayaw kumain, at ang mga aso, lalo na ang asong si Itim, ay laging nagtatago tuwing lalapit si Ligaya o si Aling Rosa. Mukhang may nararamdaman ang mga hayop, sambit ng isa sa mga kapitbahay. At may napansin pa si Tonyo. Sa tuwing lalapit siya kay Ligaya, tila hindi ito humihinga ng normal. Walang amoy ang katawan, hindi amoy ulan, hindi amoy bata. Parang wala. Isang hapon, sinubukang kausapin ni Tonyo si Ligaya habang sabay silang nagkukumpuni ng mga sira sa bintana. Anong gusto mong gawin pag tumigil na ang ulan? Tanong ni Tonyo, ngiting-ngiti. Tahimik lang si Ligaya. Tumingin ito sa kanya, walang emosyon, at saka bumulong, hindi titigil ang ulan hanggang may natitira pa. Napakunot no si Tonyo. Ano yung ibig mong sabihin? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang dumaan si Aling Rosa. Ligaya, pasok na, matalim ang tinig. Agad tumalima ang bata, ni hindi na lumingon. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan, napansin ni Aling Lita na hindi kumakain si Aling Rosa ng adobo na may maraming bawang. Inilalagay lamang nito sa gilid ng plato. Kumain ka pa, iha. Lalo na yung bawang, pampalakas ng katawan, pilit niya. May allergy po ako sa bawang, maikling sagot ni Rosa. Matagal na po. Kaya't hindi rin ako nagluluto nito sa amin. Nagkatinginan na naman sina Andres at Lita. Isa pa itong senyales na tila hindi normal. Lalo na sa mga taga-bundok, ang bawang ay karaniwang sahog at panangga sa masasamang espiritu, ayon sa matatanda. Sa gabing iyon, sa gitna ng malalakas na ulan at kumukulob na langit, nagising si Mang Andres sa impit na iyak ng mga hayop sa likod bahay. Lumabas siya at sinilip ang kulungan ng manok. May ilang pakpak na lamang ang naiwan, basang-basa sa ulan, at may bahid ng dugo. Hayop ang may gawa nito. Bulong niya, ngunit sa kanyang isipan, may mas malalim na hinala. Paunti-unti, parang konektado ang lahat, ang katahimikan ni Ligaya, ang pag-iwas nila sa bawang, ang pagkawala ng gana ng mga hayop. Kinabukasan, naganap ang isang bagay na tuluyang nagpayanig sa buong sitio. Si Neneng, anak ng isang kapitbahay, ay hindi nakita pagkagising nila. Huli siyang nakita kagabi, natutulog sa tabi ng kanyang lola. Pero pagdilat ng lola kinabukasan, wala na si Neneng. Wala ring bakas ng sapatos, wala ring ingay ng pagbukas ng pinto. Ang tanging naiwan ay basang-basang kumot at ilang patak ng dugo sa sahig. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimula ang bulong-bulungan. May dumudukot baka may aswang ni. Sigaw ng isa.
Imposible namang tao lang ang gumawa nito. Walang kahit anong bakas ng puwersahang pagpasok, saad ng isa pang residente. Nagsimulang tanungin ni Mang Andres ang mga tao, sino ang gising kagabi? May nakita ba silang kakaiba? Ngunit ang tunay na tanong na bumabagabag sa kanya ay ito, sino talaga sina Aling Rosa at Ligaya? At bakit sa pagdating nila, nagsimulang mawala ang mga bata at hayop? Sa gitna ng takot, ulan, at kaba, isang bagay ang malinaw, ang kalamidad ay hindi lamang dala ng hangin at ulan, kundi pati ng nilalang na maaaring hindi tao. Mula nang mawala si Neneng, tuluyang nagbago ang takbo ng araw sa Sitio San Roque. Ang dating masiglang komunidad ay napalitan ng kaba at pag-aalinlangan. Bawat isa ay nagbabantay sa kanilang pinto tuwing sasapit ang dilim. Lahat ay parang naghihintay na may masamang mangyari, na tila nasa piling sila ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa bahay ni Mang Andres, lalong naging tensyonado ang samahan. Si Aling Rosa at si Ligaya ay tahimik lamang sa isang sulok, bihirang makihalubilo. Ngunit ang mga kilos nila ay lalong nagpapataas ng hinala ni na Aling Lita at Tonyo. Isang hapon, habang nagwawalis si Aling Lita sa labas ng bahay, napansin niyang si Ligaya ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakapikit ito, hindi gumagalaw, tila nagme-meditate. Nilapitan niya ito upang kausapin. Ligaya, anak, gusto mo ba ng tinapay? May natira pa rito kanina. Hindi umiimik ang bata. Nang hipuin ni Lita ang balikat nito, biglang napadilat si Ligaya. Mapupulang mata ang tumambad sa kanya, saglit lamang, ngunit sapat upang patindigin ang balahibo niya. Ah, anak. Okay ka lang ba? Tanong ni Lita, pilit nang umingiti. Tumayo si Ligaya. May susunod pa, Aling Lita, bulong nito. Ha? Ano nang susunod? Balik ni Lita. Ngunit tumalikod na si Ligaya, pumasok sa bahay, at hindi na nagsalita pa. Kinagabihan, nanaginip si Aling Lita. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng kakahuyan, umuulan, at nasa harapan niya ang isang nilalang, matangkad, mahaba ang kuko, may pulang mata, at may maitim na dila. Kinakain nito ang isang batang tila walang buhay. Nang lapitan niya ito, tumingin ang nilalang sa kanya. Sa kanyang pagkagulat, mukha iyon ni Aling Rosa. Napabalikwas siya ng bangon. Basang-basa siya ng pawis. Andres knew. Pabulong niyang ginigising ang asawa. Andres, may napanaginipan ako. Nagising si Andres. Ano yon? Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Hindi sila karaniwang tao. May masama sa kanila. Kinabukasan, ipinatawag ni Mang Andres ang kanyang kumpare na si Caben, ang pinakamatanda at kilalang albularyo sa sitio. Hindi siya basta naniniwala sa pamahiin, pero sa pagkakataong iyon, kailangan nilang humingi ng payo. Pagdating ni Caben, agad siyang nagtungo sa bahay ni na Andres. Pagkaupo niya sa bangko, pinikit niya ang kanyang mga mata at tila nagpakiramdam sa paligid. Maya-maya, kinuha niya ang kanyang maliit na sisidlan ng langis at nilagay ito sa gitna ng mesa. Ano nang ibig sabihin niyan, Caben? Tanong ni Aling Lita. Titignan natin kung may masamang espiritu sa bahay niyo, sagot ni Caben, itong langis na ito, kung kumulo kahit walang apoy may aswang sa paligid. Tahimik ang lahat. Si Tonyo ay nakasilip lamang mula sa hagdan. Sa di kalayuan, nandoon sina Aling Rosa at Ligaya, nakaupo sa isang sulok, tila walang pakialam sa nangyayari. Ilang segundo pa lang ang lumilipas, nang biglang kumulo ang langis sa maliit na bote. Nagkatinginan silang lahat. May kasama kayong nilalang dito, mariing sabi ni Caben na pahigpit ang hawak ni Andres sa sandok na nasa kanyang kamay. Gabi-gabi, sunod-sunod ang panaginip ni Aling Lita, puro tungkol sa mga batang nawawala, hayop na pinupunit, at aninong nakalutang sa kisam. Si Tonyo ay nagising minsan nang may narinig na kaluskos sa bubong. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang anino ni Ligaya, nakatingin sa kanya mula sa puno, kahit 2:00 ng madaling araw. Hindi siya kumibo. Bumalik siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Kinabukasan, nang tanungin niya si Ligaya kung lumabas ba ito kagabi, umiling lamang ang bata. Ngunit sa kanyang ngiti, may kakaibang panginginig si Tonyo, ngiti ito na hindi pang bata. Ngiting parang gutom. Habang patuloy ang ulan, isang gabi, biglang nawala ang isa pang bata, si Biboy. Ayon sa mga magulang, tulog siya sa duyan sa loob ng bahay. Ngunit nang magising sila, wala na ito. May markang parang kuko sa pintuan, at ang duyan ay punang pilit na nilukot na tela. Ito na ang pangatlong bata sa loob lamang ng 4 na araw.
Ang mga residente ng sitio ay nagtipon-tipon. Lahat ay may kanya-kanyang hinala, ngunit isang pangalan ang palaging nababanggit, Aling Rosa at ang anak niyang si Ligaya. Mula nang dumating sila, nagsimula ang kasawian. Ani ka Ben, tayo'y may bisitang hindi natin kilala. At hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ang ating pinatuloy. Bumalik si Kaben kina Andres, may dala siyang bawang, asin, at langis. Ipahid ninyo ito sa mga bintana, sa pintuan, at sa paligid ng higaan ni Tonyo. Huwag na huwag ninyong pababayaan ang bata. Ano ng plano mo, Kaben? Tanong ni Mang Andres. Mamayang gabi magbantay tayo. Hindi na ito maaaring palampasin. Kung aswang ang ating kaharap, kailangang harapin natin bago may masundan pa. Tahimik si Tonyo sa tabi. Ngunit sa kanyang isipan, muling sumasagi ang sinabi ni Ligaya, hindi titigil ang ulan hanggang may natitira pa. Naisip niya, hindi ulan ang kinatatakutan nila ngayon. Ang tunay na delubyo ay nasa loob na ng kanilang tahanan. Hindi pa man sumasapit ang dilim ay ramdam na agad ang panibagong tensyon sa bahay ni Mang Andres. Naging abala sila sa paglalagay ng bawang sa bintana, asin sa paligid ng pinto, at langis sa mga poste ng bahay. Isinara nila ang lahat ng pwedeng daanan, mga siwang, bintana, pati mga butas sa kisem. Ano man ang mangyari ngayong gabi, huwag kayong lalabas, bilin ni Kaben habang naglalagay ng durog na bawang sa sahig sa may pintuan. Huwag kayong matutulog. Bantay lang. Kasama ba natin si Aling Rosa sa pagbabantay? Tanong ni Tonyo, kabado. Hindi na natin sila asahan, sagot ni Kaben, kung ang hinala natin ay totoo, sila ang ating bantayan. Lumalim ang gabi. Maingay ang ulan, tila walang kapatawaran ang bawat patak nito sa yero. Sa labas, halos hindi na makita ang paligid dahil sa kapal ng ulan at dilim. Tanging liwanag mula sa gasera ang nagsisilbing tanglaw sa loob ng bahay. Tahimik silang lahat. Sina Mang Andres at Tonyo ay may hawak na itak, habang si Aling Lita ay may krusipiyo at bote ng langis. Si Kaben naman ay nakaupo sa tabi ng pinto, tahimik, ngunit alerto. Sa isang sulok, naroon pa rin sina Aling Rosa at Ligaya. Hindi sumasama sa kanila. Hindi rin lumalapit. Nakatitig lamang si Rosa sa apoy ng gasera, habang si Ligaya ay tila may inaawit na hindi nila maintindihan. Hindi pa man sila nakaka-recover sa kaba, biglang bumukas ang ilaw ng silid. Kumurap ang liwanag, isang kisap at sa katuluyang namatay ang gasera. Kadiliman. Katahimikan. Hanggang sa may marinig silang kaluskos sa bubong. Narinig mo yon? Tanong ni Andres kay Kaben. Tumango si Kaben, nagsisimula na. Sa itaas, tila may bumabagtas sa bubong. Mabigat, parang hayop, ngunit may puwersang hindi karaniwan. Umuugong ang yero sa bawat hakbang. May maririnig ding mahihinang yabag na tila may kuko. Tonyo, huwag kang aalis sa tabi ko, bulong ni Andres sa anak. Biglang may narinig silang sigaw mula sa likod bahay. Tinig ng isang babae, malalim, parang mula sa lalamunan ng isang hayop. Aarg! Tumayo agad si Kaben, nasa labas siya. Naghahanap ng butas. Pero sarado ang lahat, di ba? Tanong ni Lita. Pero hindi siya basta nilalang. May paraan silang makapasok. Maya-maya, muling may narinig silang kaluskos, pero ngayon, hindi sa bubong kundi sa ilalim ng bahay. Sa silong, sigaw ni Tonyo. May gumagapang sa ilalim natin. Si Kaben ay agad nagbuhos ng langis sa paligid ng sala. Sumabog ang amoy ng bawang at langis, mistulang depensa laban sa masamang espiritu. Ngunit walang kasunod na tunog. Tahimik. Napakadilim. Biglang sumigaw si Aling Lita. Si Ligaya. Nawala. Lumingon silang lahat sa sulok kung saan nakaupo kanina si Ligaya. Wala na ito. Wala ring tunog ng pagbukas ng pinto. Nawalang parang bula. Tumayo si Aling Rosa at dahan-dahang tumingin sa kanila. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya na puno ng galit, hindi niyo siya mapipigilan. Gutom siya. At darating ang oras na isa sa inyo ang magiging hapunan niya. Lumapit si Kaben at binasbasan ng langis si Aling Rosa. Biglang sumigaw ito, parang sinunog ng apoy. Aarg! Halos mamatay ang liwanag ng gasera sa lakas ng sigaw niya. Doon nila nakita ang tunay niyang anyo. Ang dating mahinang babae ay nagbago, tumigas ang mukha, naging maputla, humaba ang mga kuko, at ang matay naging pula. Isa siyang aswang. Agad siyang tinalian ni Andres habang si Kaben ay nagdasal at patuloy ang pagwisik ng banal na langis. Naningisay si Rosa, hindi makapalad.
Nananatili sa pagkakahiga. Ang bata aswang rin ba siya? Tanong ni Tonyo. Sagot ni Kaben at mas malakas siya. Bata pa lang pero gutom na gutom. Lumabas si Andres upang hanapin si Ligaya. Hawak niya ang itak at may nakasukbit na bawang salig. Ngunit ilang hakbang pa lamang niya sa bakuran, may humampas na malamig na hangin sa kanyang batok. At mula sa likuran, narinig niya ang isang tinig, "Tiyong Andres, gutom na po ako." Pagharap niya, naroon si Ligaya. Nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay walang kabutihan. Ang kanyang mga mata ay pula, at may nakasabit na palamuti sa leg, kwintas na gawa sa ngipin ng hayop. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Andres, hawak ang itak. "Ikaw po ang susunod. Matagal na po kitang inaamoy." Tumalon si Ligaya, lumipad ng bahagya, at sinugod siya. Agad na umatras si Andres, isinaksak ang itak, ngunit napakabilis ng bata. Parang hangin. Naglaho at sumulpot sa likuran niya. "Kaben!" sigaw niya. Biglang tumakbo palabas si Kaben, may hawak na bote ng langis at buntal na kawayan. Pinagpalo niya si Ligaya sa ulo, sabay-sabay ng langis. Sumigaw ito. Napaatras. Nasugatan ng kaunti. Sugatan siya. Pwede siyang masaktan, sigaw ni Kaben. Dali-daling bumalik sa loob ang dalawang lalaki, isinara ang pinto, at nilagyan muli ng asin at bawang ang paligid. Sa loob, si Aling Rosa ay nananahimik. Namumutla ng hihina. Sinubukang magsalita, ngunit walang tinig na lumalabas. Parang nawalan na ng kapangyarihan. Ginagamit niya si Ligaya. O baka si Ligaya ang pinagmulan, saad ni Kaben, sino sa kanila ang tunay na aswang, tanong ni Lita. Pareho sila. Pero mas malakas ang isa. At ngayon nakuha na niya ang unang biktima. Sa di kalayuan, narinig nila ang iyak ng nanay ni Biboy. Nakita na raw ang bangkay ng bata sa gilid ng ilog. Wala nang laman ang tiyan. Butas ang dibdib. At may marka ng maliit na kamay sa kanyang leg. Ang unang biktima ay hindi ang huli. Lumipas ang magdamag na walang tulog ang mga taga-sitio San Roque. Ang bangkay ni Biboy ay sinalubong ng iyak at takot mula sa kanyang pamilya at mga kapitbahay. Hindi nila mawari kung anong klaseng nilalang ang pwedeng gumawa ng ganoon, saglit lamang na pagkawala, ngunit wala nang natirang laman ang katawan ng bata. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga matatanda ng sitio sa kubo ni Kaben, doon isinagawa ang pulong tagapagtanggol, isang di formal na ritual kung saan pinag-uusapan ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang lugar. Sa gitna ng lamig at dilim ng panahon, napagkasunduan nilang may naninirahan na halimaw sa kanilang paligid, at ito ay walang iba kundi ang mag-inang Dayo. Wala nang ibang pwedeng pagdudahan, sabi ni Mang Isko, isa sa mga pinakamatandang lalaki sa sitio. Nang dumating sila, saka lang nagsimula ang pagkawala ng mga bata. Pero paano natin sila mapapatunayan? Hindi natin pwedeng basta na lang silang itaboy, sagot ni Aling Pilar. Kahit masama ang kutob natin, wala tayong ebidensya. May ebidensya na tayo, sabat ni Kaben, si Rosa ay nasaktan sa langis at dasal. Isa na yang tanda. Pero si Ligaya, mas malakas siya, mas tuso. At siya ang tunay na panganib. Habang pinaplano ng mga matatanda ang susunod na hakbang, si Tonyo naman ay nakararamdam ng matinding pagkalito at takot. Bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Ligaya, hindi titigil ang ulan hanggang may natitira pa. Tila may koneksyon ang bata sa bagyong Odete, na hindi pa rin humuhupa kahit matagal na itong dapat lumipas. Napansin din niyang tuwing bumubuhos ang ulan, lalong lumalakas ang presensya ni Ligaya. Parang nagiging mas madilim ang paligid, mas mabigat ang hangin, at mas malapit ang panganib. Tanong niya kay Mang Andres habang inaayos nila ang sira-sirang bubong, bakit po parang hindi natatapos ang bagyo? Hindi ko rin alam, anak, sagot ng ama. Pero sa ganitong tagal, hindi na ito natural. Parang may pumipigil sa pag-alis nito. Kinagabihan, muling bumisita si Kaben sa bahay ni na Andres. May dala siyang isang matandang aklat, luma at amoy amag, na tinatawag niyang aklat ng anino. Ayon sa kanya, ito ay naglalaman ng mga sinaunang kaalaman ukol sa mga engkanto, maligno, at nilalang ng dilim. Binuksan niya ito sa isang pahina, at tinuro ang isang larawan, isang batang babae, may pulang mata, may hawak na buto, at nakangiti sa gitna ng bagyo. Yan si anak ng alulod, ayon sa mga alamat, paliwanag niya. Isang uri ng nilalang na pinanganak sa ilalim ng gabi ng malakas na bagyo. Hindi siya basta aswang, isa siyang mas mataas na uri. Nabubuhay siya sa takot ng tao, at lalong lumalakas sa ulan.
Katulad ni Ligaya, tanong ni Lita. Tumango si Kaben at kung tama ang hinala ko, hindi siya tao. Pinapakita lang niya ang anyo ng bata para hindi pagdudahan. Nagdesisyon silang magmasid kay Ligaya sa loob ng 3 araw. Pinilit nilang manatili siya sa loob ng bahay, laging may kasama, at hindi pinapayagang lumabas ng mag-isa. Ngunit sa kabila nito, may mga batang patuloy na nawawala. Isa kada gabi. Sa tuwing nawawala ang isang bata, si Ligaya ay tila mas masigla kinabukasan. Kumakain ng marami. Nakangiti. Mas madaldal kaysa dati. Isang gabi, nahuli ni Tonyo si Ligaya na nakaupo sa loob ng kanilang bodega. May hawak itong manika na gawa sa lumang damit, may mga piraso ng buhok, at parang may dugo sa tela. Ligaya, ano yan? Tanong ni Tonyo nanginginig. Alay, sagot ng bata. Para hindi sila lumaban. Dali-daling tumakbo si Tonyo palayo, at agad na sinabi kay Kaben ang nakita niya. Nang balikan nila ang bodega, wala na ang manika. Wala ring bakas ng dugo. Noong gabi ring iyon, habang tulog ang lahat, biglang bumangon si Ligaya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, tumungo sa silid ni Tonyo, at lumuhod sa paanan nito. Hinaplos niya ang paa ng bata at bumulong, ikaw ang huli. Pagkatapos mo, makakaalis na ako. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumiwanag ang buong silid, si Kaben ay nasa likod niya, may hawak na insensong may asupre. Sa ngalan ng liwanag at ng Santisima, iniuutos kong lumantad ka sa tunay mong anyo, sigaw ni Kaben na paatras si Ligaya, at doon nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay nangitim, ang mata ay tuluyang namula, at ang kanyang ngiti ay napalitan ng bibig na may matatalas ng ngipin. Hindi mo ako mapipigilan, matanda, sabat ng nilalang. Ang ulan ay akin. Ang gabi ay akin. At ang laman ng mga inosente ay aking pagkain. Hindi habang buhay ay takot ang mamamayani, sigaw ni Kaben, nagbuga siya ng pulbos na asupre at dahon ng lagundi, at biglang napaatras si Ligaya. Dumaan siya sa bintana at naglaho sa dilim ng gabi. Sa umaga, si Aling Rosa ay wala na rin. Naiwan sa kanyang higaan ang isang balutan ng tuyong balat, tila pinagbalatan ng tao. Walang bakas kung saan sila nagtungo. Pero alam ng lahat, hindi pa tapos ang delubyo. Ang anak ng bagyo ay muling magbabalik kapag may ulan, kapag may takot, at kapag may bagong tahanang tatanggap sa kanya. Matapos ang takot na iniwan ng paglaho ni Rosa at Ligaya, tila humupa sandali ang kabog ng dibdib ng mga taga-sitio San Roque. Ngunit hindi pa rin sila makatulog ng mahimbing sapagkat alam nilang darating muli ang panganib. Hindi pa ito tapos. Habang tinutulungan ni Tonyo si Kaben mag-ayos ng mga anting-anting at pangontra sa paligid ng bahay, napansin niya ang isang lumang kahon na tinatabunan ng alikabok. Ito'y gawa sa kahoy, may ukit ng araw at buwan sa ibabaw. Kakaiba ang pakiramdam niya rito. Kaben, ano po to? Tanong niya. Napalingon si Kaben at biglang natigilan. Inilapag niya ang hawak na dahon at dahan-dahang kinuha ang kahon. Hindi ko inaasahang makikita ko pa to, mahina niyang bulong. Binuksan niya ito, at sa loob ay may lumang litrato ng isang babae, maganda, mahinhin, ngunit may mapupulang mata. Siya si Celestina, wika ni Kaben. Ang unang anak ng alulod na naitala dito sa ating lugar, mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Ayon sa kwento ni Kaben, si Celestina ay isang batang ulila na natagpuan sa gilid ng ilog matapos ang matinding bagyo noong dekada 50. Inampon siya ng isang mag-asawang hindi magkaanak, ngunit hindi nagtagal ay napansin nilang tuwing umuulan, nawawala ang hayop sa kanilang bakuran, manok, kambing, aso. Isang araw, nakita ng asawa ang batang si Celestina na umiinom ng dugo ng isang manok habang nakaupo sa ilalim ng alulod ng bubong. Hindi siya tao. Isa siyang nilalang na nabuo mula sa kadiliman at basang lupa. Nagpatawag sila ng albularyo at napag-alamang hindi basta aswang si Celestina. Isa siyang isanggol ng unos, isinilang ng kalikasan upang magdala ng takot at kagutuman. Napalayas siya ng mga tagapagtanggol ng sitio, ngunit bago siya umalis, isinumpa niya ang lugar, babalik ako, sa panibagong katawan, sa panibagong pangalan. At muli ang ulan ay magiging tahanan ko. Napaupo si Tonyo, nanlalamig ang katawan. Ibig sabihin po si Ligaya, si Celestina. Hindi lang basta siya. Isa siyang lumilipat ng anyo, isang espiritu ng gutom at unos. Sa bawat panahon ng malakas na bagyo, naghahanap siya ng katawan para mapanibago ang lakas. Pero paano siya napunta kina Aling Rosa?
Maaaring si Rosa ang una niyang ginamit, matanda na't mahina, kaya't nagtago sa katawang mas inosente, mas mahirap pagdudahan, si Ligaya. Doon napagtanto ni Tonyo ang lahat, ang bagyo, ang pagkawala ng mga bata, ang kakaibang kilos ni Ligaya, lahat ng iyon ay bahagi ng isang matandang sumpa na ngayon ay nagbabalik. Habang pinapaliwanag ni Caben ang kasaysayan ni Celestina, napansin ni Tonyo na nagbabago ang lagay ng panahon sa labas. Muli na namang dumidilim ang langit, at tila mas malakas ang ihip ng hangin ngayon. Ang bagyo ay tila bumabalik. Paano natin siya mapipigilan? Tanong ni Tonyo. May isa lang na paraan, sagot ni Caben. Kailangang harapin siya, sa gitna ng ulan, gamit ang kanyang sariling kahinaan, liwanag, apoy, at salita ng panunumpa. Itinuro ni Caben ang panatang nakasulat sa loob ng aklat ng anino, isang uri ng orasyon na tanging matatapang at may malinis na budhilang ang maaaring bigkasin. Ngunit may kapalit ito, babala ni Caben, ang magsasalita ng orasyon ay maaaring hilahin ng dilim kung siya ay magkamali o manghina habang binibigkas ito. Hindi man nagsalita, alam ni Tonyo sa sarili niyang siya ang kailangang gumawa nito. Hindi na lang ito tungkol sa mga nawala. Tungkol na ito sa kinabukasan ng sityo, ng kanyang pamilya, ng mga bata, at ng kanyang sariling pagkatao. Gabi na. Ang ulan ay muli na namang bumuhos, mas matindi, mas marahas. Sa bawat patak ay tila may halakhak ng halimaw na kasabay. Muling napuno ng takot ang mga mata ng mga tao. Ngunit sa gitna ng unos, nagtipon sa gitna ng sityo sina Caben, Tonyo, Mang Andres, at ilan pang matatanda. May dalang sulo, langis, at asin. Sa gitna ng bilog, inilagay nila ang isang patungan ng bato, doon babasahin ang panata. Wala pang 5 minuto, mula sa dilim ay lumitaw ang isang bata. Si Ligaya. Hindi na siya nagpapanggap. Ang kanyang anyo ay manipis na balat, pula ang mata, at parang nalalagas ang buhok. Tumatawa siya habang lumalapit. Isa na namang kabaliwan ng matatanda, bulong niya. Hindi niyo ako kayang pigilan. Hindi habang buhay ay kayo ang may kapangyarihan. Ngunit tumindig si Tonyo sa gitna, hawak ang aklat ng anino, at sinimulang basahin ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag, ako'y humaharap upang tapusin ang dilim na hindi kailanman itinanim sa puso ng tao, lumakas ang hangin. Ang boses ni Ligaya ay nagsimulang umalingaw-ngaw, tigilin ni Rien. Ngunit hindi na tinag si Tonyo. Pinagpatuloy niya ang pagbasa. Ang apoy ng sulo ay lumiwanag. Uminit ang paligid. At si Ligaya o si Celestina ay nagsimulang magliyab. Aarg! Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi. Hanggang sa bigla siyang sumabog sa liwanag. Nawalan ng laman ang hangin. Tumigil ang ulan. Sa unang pagkakataon, natapos ang bagyong Odette. Ngunit bago mag-umaga, natagpuan nilang walang malay si Tonyo. Basang-basa, nanginginig, at may markang parang alon sa kanyang braso. Tanda na dumikit sa kanya ang bahagi ng dilim, ngunit hindi siya kinain nito. Pinagaling siya ng mga albularyo ng sityo. At habang siya ay nagpapagaling, isinulat ni Caben ang buong kasaysayan sa bagong aklat, upang muling maipasa sa susunod na henerasyon. Bagamat tila napalayas na ang nilalang sa katauhan ni Ligaya, hindi pa rin panatag ang loob ng mga taga-sityo San Roque. Wala na ang batang babae, wala na rin si Aling Rosa. Ngunit may bakas na naiwan, hindi lamang sa katawan ni Tonyo, kundi sa buong sityo, ang markang nagpapaalala ng delubyong halos kumitil sa kanilang lahat. Pagkatapos ng ritual, hindi agad natigil ang ulan. Mahina na ito, bahagya na lang ang buhos, ngunit hindi pa rin umaaraw. Maging ang mga ibon ay bihirang makita. Walang batang naglalaro. Tahimik ang buong lugar, tahimik pero mabigat. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga tao, ligtas na ba talaga tayo? Bakit hindi pa natutuyo ang lupa? Bakit parang may nanonood pa rin tuwing gabi? Isang gabi, habang nagpapahinga si Tonyo sa kanyang higaan, muling nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng dagat ng putik. Wala siyang makita kundi dilim. Sa gitna ng putik, may isang batang umiiyak, si Ligaya. Nanginginig ito, duguan ang mga kamay, at paulit-ulit na sinasabi, hindi ko alam kung sino ako. Lumapit si Tonyo sa kanya at tinanong, bakit ka bumalik? Ngunit ang sagot ng bata ay nagpatindig sa balahibo niya dahil ikaw na ang susunod. Biglang nagdilim ang lahat. Nagising si Tonyo na basang-basa ng pawis, nanlalambot at kumakabog ang dibdib. Muling dumalaw si Caben kina Tonyo kinabukasan. May naramdaman ka, ano? Tumango si Tonyo. Sa panaginip si Ligaya.
Parang hindi siya tuluyang nawala. Parang may bahagi niya sa akin. Napabuntong hininga si Kaben, hindi ko agad sinabi pero ang markang nasa braso mo, iyan ang selyo ng alon. Kapag nailipat ang espiritu mula sa katawan ng nilalang, minsan ay dumidikit ito sa pinaka-nagtaguyod ng ritual. At ikaw yon, Tonyo. Napatitig si Tonyo sa kanyang kamay. Wala na ang balat na namumula, ngunit naroon pa rin ang marka, parang alon na may sinag ng buwan sa gitna. Ibig sabihin na sa akin na siya, tanong ni Tonyo, nabubuo sa isip ang matinding posibilidad. Hindi pa siya ganap na nasayo pero nakadikit na. Maaaring dahan-dahan siyang magising sa loob mo. Kapag pinabayaan mo ang galit, takot, o inggit, doon siya lalakas. Mula noon, nagsimula nang makaramdam ng mga kakaibang bagay si Tonyo. Sa bawat pagkasigaw sa kanya, sa bawat away ng mga magulang, tila may boses na bumubulong sa kanyang isipan, ipagtanggol mo ang sarili mo. Wala silang alam. Gawin mo kung anong gusto mo. Minsan, sa gabi, naglalakad siya na parang wala sa sarili, at minsan ay nagigising siyang nasa labas na ng bahay, pawisan at may mga putik sa paa. Hindi ito tama, wika niya sa sarili. Kailangan ko itong tapusin. Sa tulong ni Kaben at ng ibang matandang tagapag-alaga, inihanda nila ang huling ritual, ang pagputol ng taling itim, isang uri ng espiritual na pagtanggal sa koneksyon ng tao sa nilalang ng dilim. Ngunit isa lamang ang maaaring magsagawa nito sa kanyang sarili. Si Tonyo. Sa hating gabi ng ikapitong araw mula nang mawala si Ligaya, muli silang nagtipon sa gitna ng sitio. Naglagay sila ng altar, may mga ilaw na kandila, asin, uling, langis, at tela ng puting abaka. Itinali si Tonyo sa gitna ng altar, hindi upang ikulong, kundi upang ilayo siya sa mundo, habang nilalabanan ang nilalang sa loob niya. Sa harap niya ay ang salamin na gawa sa batong itim, upang makita ang sarili niyang anino. Sinimulan ni Kaben ang dasal, sa liwanag ng araw, sa dilim ng gabi, bumalik ka sa pinagmulan. Walang katawang dapat mong angkinin. Walang kaluluwang dapat mong itago. Si Tonyo ay nagsimulang sumigaw. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil may tinig na ibang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi kayo makakapagtagumpay. Ako ay tagapagmana ng unos. Ako ang ulan. Ako ang gutom. Ako si Celestina. Nagsimula nang magbago ang itsura ni Tonyo. Ang kanyang mata ay tila nagiging mapula, ang balat ay nangingitim. Ngunit hindi bumitiw si Kaben, patuloy siyang nagdasal. Patuloy siyang nagpakawala ng usok ng insenso at langis ng niyog. Hawak ni Tonyo ang salamin at nakita niya roon hindi ang sarili kundi si Ligaya, si Celestina. Ngumiti ito. Kahit itaboy mo ako, may susunod pa. Hindi ako natatapos dito. Ngunit sumagot si Tonyo, kung ako ang sisirain mo, ako rin ang magwawakas sayo. Pinunit niya ang tela ng abaka at isinulat sa kanyang balat ang simbolo ng liwanag sa gitna ng ulan gamit ang uling. Sa huling sandali, sumigaw si Tonyo ng, hindi kita tinatanggap. At sa isang matinding liwanag, pumutok ang kandila, nagliyab ang altar, at tuluyang naputol ang koneksyon. Kinabukasan, umaraw na sa Sitio San Roque. Tumigil na ang ulan. Ang lupa ay natuyo. Muling narinig ang mga batang naglalaro. Muling narinig ang mga manok na tumitilaw. At si Tonyo muling nagising, pagod man ay buo. Ang markang parang alon sa kanyang braso ay nawala na. Makalipas ang ilang linggo matapos ang huling ritual, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Sitio San Roque. Ang araw ay muling sumisikat, ang mga palayan ay muling nabubuhay, at ang mga tao ay natutong ngumiti ulit. Ngunit alam ng lahat, hindi na sila kailanman magiging kagaya ng dati. Si Tonyo ay muling nakabalik sa kanyang simpleng pamumuhay, ngunit ngayon ay mas mapanuri siya, mas tahimik, at tila mas malalim ang kanyang pag-isip. Sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin ang alaala ng dilim, hindi upang takutin, kundi upang paalalahanan. Isang araw habang nag-igib ng tubig sa poso, nilapitan siya ni Mang Andres. Tonyo, wika nito, handa ka na? Handa saan? Tanong niya. Sa tungkulin mo. Ipinasa na ni Kaben sa'yo ang papel na iniwan ng mga unang tagapangalaga ng sitio. Hindi lang basta albularyo. Hindi lang tagapayo. Ikaw na ang magiging bantay ng liwanag. Hindi agad nakasagot si Tonyo. Isa siyang simpleng binata lamang. Hindi niya inakalang dadating ang araw na sa kanya ipagkakatiwala ang ganitong mabigat na papel. Ngunit alam niyang wala nang ibang mas dapat tumanggap nito kundi siya, sapagkat naranasan niya mismo ang kasamaan at ang hirap ng pagpili sa pagitan ng takot at tapang.
Pinuntahan nila si Kaben na ngayon ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Mahina na ito, marupok ang katawan, ngunit malinaw pa rin ang isip. Tonyo, mahina nitong sabi, ang kwento ng sityo ay kwento ng pagpasa ng apoy. Bawat henerasyon may isang tagapagdala. Hindi mo ito pinili pero ikaw ang pinili. Iniabot ni Kaben ang lumang aklat, ang aklat ng anino at liwanag, may takip na yari sa balat ng punong kahoy, at may sulat kamay na orasyon at kasaysayan ng bawat laban ng sityo. Buksan mo lang kapag kinakailangan, bilhin ito. At huwag mo itong gamitin para sa paghihiganti. Tanging para lang sa pagtatanggol. Tumango si Tonyo. Inilagay niya sa kanyang bag ang aklat, at sa kanyang puso ang bigat ng tungkuling iyon. Makalipas ang isang taon, isang bagong pamilya ang dumating sa sitio San Roque. Galing daw sila sa kabilang bayan na nasalanta rin ng bagyo. May bitbit silang batang babae, nasa 6 na taong gulang, mahinhin at tahimik. Siya si Amira, pakilala ng ina. Hindi maiwasang mapatingin si Tonyo sa bata. Magkahalong kaba at awa ang kanyang naramdaman. Muling sumagi sa kanyang alaala ang mukha ni Ligaya, ang batang puno ng hiwaga at kasinungalingan. Ngunit si Amira ay iba. Sa kanyang mga mata ay may inosenteng liwanag. Walang bakas ng dilim, walang lihim na itinatago. Lumapit ito kay Tonyo at mumiti. Ikaw po ba yung nagligtas sa lugar na to? Inosente nitong tanong. Napangiti si Tonyo. Hindi ako. Tayong lahat. Sa pagdaan ng panahon, itinuro ni Tonyo sa mga kabataan ang kasaysayan ng kanilang lugar, hindi upang takutin sila, kundi upang ipaalala na ang kasamaan ay tunay, ngunit mas totoo ang kabutihang kayang pumigil dito. Nagturo siya ng pangontra, ng paggalang sa kalikasan, at ng kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag. Hindi niya ikinuwento ang buong detalye ng nangyari kina Rosa at Ligaya. Hindi dahil sa pagtakip, kundi dahil may mga bahagi ng kasaysayan na kailangang manatili lamang bilang babala, hindi bangungot. Isang gabi, habang binubuklat ni Tonyo ang aklat sa ilalim ng liwanag ng lampara, nakita niya ang isang pahina na noon lang niya napansin. Nakasulat doon, ang kadiliman ay hindi nawawala. Laging naghahanap ng bagong tahanan. Ngunit habang may isang sulo ng liwanag, hindi kailanman magtatagumpay. Napatitig siya sa bintana. Malayo, sa may kagubatan, ay may mga alitaptap na lumilipad. Tahimik ang gabi. Payapa. Alam niyang darating ang panahon na muling susubukin ang kanilang sityo. Mulit-muling magbabalik ang unos, hindi sa anyo ng bagyo, kundi sa anyo ng takot, inggit, at kasakiman. Pero ngayon, alam na ng buong sityo kung paano lumaban. At higit sa lahat, mayroon na silang bagong bantay. Isa.